Mag-amen po kayo kasi hindi ko po kayo okay, salamat. Okay, salamat. Hallelujah, praise the God. Mga kapatid, nandiyan na po ang ating topic, sign that you are maturing as a Christian, mga kapatid. Hallelujah. Babasahin ko po, mga kapatid, ang Word of God sa araw na ito. Hallelujah. Roma chapter 12 verse 1 to 2, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ipinamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaayaya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I worship you, Lord. Hallelujah, I exalt you, Lord Jesus. Hallelujah sa oras na ito, Lord God. Hallelujah, nabasa po namin ang iyong mga salita, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito po ay aming pagbubulay-bulayan upang maintindihan sa bawat isa, Lord God. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga kapatiran namin dito at sa hindi pa po nakapasok, Lord God. Hipuin mo po ang kanilang mapuso upang sa ganoon sila po ay makasama po namin, Lord God. Bago po ang lahat, Lord God, ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili. Patawarin mo po ako sa nakita ng aking mata, narinig ng aking tainga, Lord God, at ganun din po sa nasambit ng aking bibig, Panginoon, kung hindi man kaya sa inyong harapan, O Lord God, patawarin mo po ako, Lord, sa oras na ito. Ako po'y gamitin mo lang bilang instrumento na magbahagi ng iyong mga salita, Lord God, at wala po akong akin alam, Lord, kung wala ka, wala din po akong magagawa, Lord God. Sa oras na ito, Lord, hallelujah, hallelujah, ikaw po ang Diyos, hallelujah, na magpapadala ng maminsahe, Panginoon. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement man, Panginoon, ito po'y maaari naming tanggapin sa pangalan mo, Lord God, hallelujah. Tanggapin po namin ito ng buong puso, buong katapangan, hallelujah, at hindi lang po kami tagapakinig, O Lord God, kundi ito po'y gawin po namin, O Lord God, hallelujah, dahil ikaw po ang magmamay-ari ng aming mga buhay, O Lord God. Salamat, Lord, hallelujah, we claim victory sa pangalan mo in Jesus' name. We pray, ang lahat magsabing Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo, mga kapatid, magsimula, ano po ba yung topic natin sa last, mga kapatid? Sino po dyan ang nag-take note? Sino po makapagsagot, mga kapatid? Amen! Thank you po sa napakagandang sagot po, Sister Ims. Ayan, talagang nag-take note kayo. Mag-take note kayo, mga kapatid, dahil ayaw ko pong nagdi-disciple tayo na wala po tayo. Ang nagtuturo na mga pastor, mga kapatid, masaya po kami na meron po tayong nakuha doon sa ating mga napag-aralan, mga kapatid. Okay, building spiritual intimacy. Ano po yung 5, mga kapatid? Sino po dyan ang nakapag-take note? Sa 5 na yon. Dahil okay? Go ahead po, kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, na meron talaga ding nangkikinig ngayon. Praise God. Salamat po sa napaka-insaktong sagot ni Sister Eileen. Hallelujah. Praise God. God bless you po, sis. At ayan po, i-keep mo yan kasi magagamit mo yan balang araw at masasabi mo, salamat pala sa nagtuturo dito. Hindi lang po ako ang magtuturo na i-take note ninyo, mga kapatid. Lahat na nagtuturo dito, i-take note niyo po kasi hindi po sa lahat ng panahon nandito po kami sa inyo nagagabay. Ngayon, nandito pa kami, hallelujah, may panahon, mga kapatid, na hanap-hanapin nyo po, pero kung hindi nyo na po kami masumpungan, hallelujah, yung mga take note nyo po, hallelujah, inyo po yung buksan upang sa ganun, hallelujah, meron po tayong makukuha, mga kapatid. Okay? Hallelujah, hindi na pagtatagal, mga kapatid, dalawa po ang ating key verse, nandun po sa Matthew chapter 4 verse 4, ang Diyos nagsabi, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid, no? Parang dire-diretso tayo magsalita ngayon kasi natulog yung amo ko at hayaan nyo na lang ako magsalita ngayon. Okay lang ba? Okay, may 5 po tayo dito, mga kapatid. Hallelujah sa mga pastors po namin. Pastor Carlo Almira, isang mapagpalang umaga po ang aming mahal na pastor. And sa aming pastor po din po sa aming mga pastors dyan. Pastor Rosaline Piquet. Thank you po, Pastora Ray. Pastora Rosaline, God bless you po. Magandang hapon. At sa lahat po naming mga bisita, mga kapatid, maaari pa din ninyo na i-share ang ating live live naman tuloy ang ating link dito sa imo. Ayan. Welcome din po si Sir Rhoda Ramos at nag-message ako sa iyo, hindi mo talaga binasa. Kaya sige, all things work together for good. Mga kapatid, hallelujah. Ano po ba ang sign sa maturing as a Christian? Sino pong makapagbigay ng example, mga kapatid?
Sa dami-dami ba namang nag-Word of God, wala po kayong nakuha mga kapatid? Paano natin makilala ang isang tao pag siya po ay mature Christian mga kapatid? Ay, magsalita po muna kayo. Kasi ako na ngayon, diretso na tayo nito ngayon ba? Walang magsalita mga kapatid. Sister Rhoda? Sige, go ahead. Sige, okay, go ahead. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat po sa napakagandang sagot, mga kapatid. Ganun lang po, mga kapatid, 'pag may tanong, mag-open mic po tayo kasi open lang naman po tayo. At least man lang, alam po din namin na nakikinig din po kayo. Ayan, salamat po, Sister Ruda. Hallelujah, ang ating napaka-energetic na preacher, mga kapatid, kahit saan po siya, nang doon, mga kapatid. Okay, pag-usapan po natin, mga kapatid, sign that you are a mature as a Christian, mga kapatid. Medyo mabigat ang salita ng Diyos, but hayaan niyo lang po mga kapatid na marinig po natin ito dahil hindi po tayo naglalaro dito na pagtapos natin maglaro mga kapatid, balik naman tayo sa makamundo at hindi po yan kalooban ng Panginoon mga kapatid. At baka mga kapatid, hallelujah, tayo po ngayon ay Christian. Pagdating naman sa messenger yung iba dyan is nag-scroll-scroll lang sa mga TikTok or sa mga anong movie na pinapakinggan ninyo mga kapatid at pagtanong, anong nakukuha mo doon sa Word of God? Ambot, iwan ko, anong Word of God? Importante mga kapatid na meron tayong nakuha, hallelujah, dahil ito po ang ating, hallelujah, kalakasan mga kapatid, pag tayo po ay subukan. Amen. Okay, hallelujah, sign that you are maturing as a Christian mga kapatid. Number one, hunger for the Word of God. Gutom po lagi mga kapatid. Amen? Gutom po siya araw-araw, no? Sa mga salita ng Diyos. At hinahanap-hanap po natin, katulad ngayon dito sa GCAP, gutom tayo. Pag hindi tayo makarinig sa salita ng Diyos mga kapatid, nagugutom po ang ating espiritual. Amen? Hallelujah. Ang sabi nga niya doon mga kapatid sa Matthew chapter 4 verse 4, datapwat siya ay sumasagot at sinabi na sulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig. Okay? Take note po mga kapatid. Hallelujah. Gutom siya sa mga salita ng Panginoon. Hunger or hunger for the Word of God. Number one po mga kapatid, gutom po ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Alam ko po. Praise God. Pag ang isang tao mga kapatid, sign na po yan na ikaw po'y patungo na po tayo sa pagiging matured Christian mga kapatid. Hindi ka na po nakikisali doon sa mga, hallelujah, sa mga tawanan na walang kabuluhan mga kapatid. Ibig sabihin, nagsiparit na po tayo sa makamundo. At kung makarinig po tayo ng makamundo, parang ang sakit sa tainga. At lumayas tayo mga kapatid. Humanap tayo na yung worthy na ating pakinggan mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. Tayo, ito pong nasusulat dito mga kapatid, dahil ito pong panahon na ito, nung si Jesus Christ po ay nag-fasting po siya ng 40 days mga kapatid and 40 night, hallelujah, pinantahan po siya mga kapatid ng ni Satanas, no? Ang sabi pa ni Satanas mga kapatid, hallelujah, inuutusan. Praise God. Kahit Jesus na no, siya na po ang King of King mga kapatid, pero gitemtal pa rin siya mga kapatid. Kaya sa atin, hallelujah, wag po tayong magtaka mga kapatid na tayo po ay itintalon gihapon ta ni Satanas. Ganun nga ang ginawa na ang Diyos pa nga mga kapatid. Hallelujah, walang hiya to si Satanas eh. Praise God. Hallelujah. Okay, ulitin ko po. Sa Matthew chapter 4 verse 1, nang magkagayo inihatid sa Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang sila'y tuksuhin ni Diablo. Amen? At nang siya'y nakapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagugutom siya. Amen? Imagine mga kapatid, 40 days and 40 night, mga kapatid, gutom na gutom. Amen? At number 3, at ang manunukso, amen, sino po itong manunukso mga kapatid? At dumating at nagsasabi,
kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. Hallelujah, tinukso po mga kapatid. Sino pong nakaranas dito na mag-fasting tayo at ang problema natin mga kapatid, pag-fasting natin, napakasarap pa naman yung pagkain na hinanda ng ating mga amo. Di ba? Nung unang fasting ko mga kapatid, talagang ang sarap. Sabi ko, nagugutom ako. Kasi talagang 3 days yung, 3 meal po yung aking commitment sa ating Panginoon that time. First time ko talagang nag-commit ng mag-fasting, no? 2020 pa po yun na nangyari, mga kapatid. Talagang ang gutom ko mga kapatid, nanginginig ako. Ang ginawa ko mga kapatid, nag-pray ako, nag-worship ako. Tapos parang tinakpan ko yung sarili ko ba na, Lord, hallelujah, bigyan mo po ako na matagumpayan ko po itong fasting ko na ito kasi ito po ay para sa kalakasan ko po. Yun po mga kapatid, talagang ang amo ko sabi niya, tikman mo nga to kasi ako naman yung taga-tikim. Doon ko nasabi, nag-fasting ako, madam. Ayaw ko magtikim niyan. Sabi niya, ha? Nag-fasting ka pala? Ba't hindi ka nagsabi? Hindi sana daw ako pinapatrabaho niya pag nag-fasting. Ganun. Kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Doon niya ako na ano, kasi pinatikim niya yung pagkain, mga kapatid. Pero sabi ko, in Jesus name, parang ganun ba ang temptation, mga kapatid? Sa akin lang, ha? Praise God. Kasi ayaw ng kaway eh. Temptation yun. Napakasarap pa naman. Tapos ako yung taga-tikim. Nung time na yun, hindi ko tinitikman at nagtagumpay po ang ating fasting, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, sabi ng ating Panginoon, dito na po lalabas, datapot siya sumasagot. At sinasabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ito po ang, hallelujah, sign nga tayo po ay matured Christian na. Kahit anong trabaho natin mga kapatid, kahit busy-busy yung mga kamay natin, nakikinig pa rin tayo sa Word of God. Kahit gaano ano yung mga ginagawa natin mga kapatid, pero yung headset natin, naka-Bluetooth tayo dahil tawag dito mga kapatid, tayo po'y gutom sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kung pwede mag-take note tayo. Kahit sinong magtuturo mga kapatid, i-take note niyo po. Dahil pagdating sa panahon mga kapatid, magagamit at magagamit niyo yan. Okay? Okay, number 2 na po tayo mga kapatid sa hindi pagtatagal. Okay, number 2 ha. Praise God. Separation from the word. Ito naman mga kapatid, separation. At dito lalabas ang ating key verse na Romans chapter 12 verse 1 to 2 mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Paul, kaya nga mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen? Hallelujah! Ang gusto ng Diyos, separation from the world. Amen? Ano po bang mga ginagawa dito sa world, mga kapatid? Nais ng Diyos. Kung tayo po ay sign that you are maturing as a Christian, katulad ng sinasabi or testimony ng ating, hindi ko siya tinataas mga kapatid, pero based sa kanyang sinasabi na hindi na po siya katulad dati na nakipag-ugnayan siya sa mga kasamahan niya. Nagiging separation na po siya. Sign na po yan, kapatid, na you are the matured as a Christian. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Mayroong isa dito nagpag-testimony siya kahapon na, hallelujah, umiiwas na po siya mga kapatid. Hallelujah. Nawa, ganun tayong lahat mga kapatid. Alam natin na mali na yun, wag na po tayo. Amen? That the sign you are a mature, you are a maturing as a Christian mga kapatid. Okay, ang sabi niya dito mga kapatid sa 1, hallelujah, malakas, mabilis lang ba ang sabi ko mga kapatid? Okay, sabi dito mga kapatid, sa 2, at huwag kayong magsiayon sa libutan ito. Hallelujah. Isa po itong paalala sa atin na huwag po tayong magsiayon sa sanglibutang ito. Ang sabi niya, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah! Huwag po tayong, mga kapatid, kaya nagtaka na lang kayo, bakit kayo dito ngayon nasa Gcash po kayo, na kung dati siguro nasa tawanan kayo. Hallelujah, hindi na kayo masaya doon. Yun po ang sign mga kapatid na hallelujah, you are maturing as a Christian. Amen? Hallelujah. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ilan lang po tayo ngayon dito? 5, 10, 15, 20, 24 tayo mga kapatid. Salamat sa inyo. Dahil mga kapatid, hindi kayo nag-stay doon sa, hallelujah, doon sa tawanan mga kapatid. Nung dati siguro, ang hilig ninyong umawit mga kapatid ng nahulog na sangit. Anong tawag doon? Nahulog sa langit.
ay ano ba yung mga kapatid, hulog ng langit di ay. Hallelujah! Hindi na hulog ng langit ang inyong inaawit ngayon mga kapatid. Kay buti-buti mo Panginoon na. Kasi hindi na yung nahulog na sangit pa yun, perting luuyag yun. Hallelujah! Piyok-piyok pa yung mata mo mga kapatid, nahulog na sangit. Oh, ano ba yung mga kapatid na mali talaga ako sa direksyon mga kapatid kung mao yung nakanta. Talagang hindi na nahulog mga kapatid. Magsabi na tayo na kay buti-buti mo Panginoon. Amen? Ano ba yung lyrics nun mga kapatid? Nahulog na sangit? Ano to? Ikaw nahulog na sangit. O, di ba? Piyok-piyok pa ning mata na to. Pero karon, hallelujah, ngayon mga kapatid, bigla kang nagbago. Uy, ayaw ko na yung kantahin yung nahulog na sangit. Yung sakit-sakit naman noon. Tawang-tawa si Sister Pinoy tayo ay. Hallelujah. Nag-separate na po tayo mga kapatid. That's a sign you are a mature as a Christian. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Na kahit mayroong isa mga kapatid nakapag-testimony siya, talagang na-bless kami. Hallelujah. Dahil mga kapatid, hindi po yan gawa namin. Wala po kaming karapatan na baguhin kayo. Hanggang salita lang po kami mga kapatid. Amen. Pero ang Panginoon po mag-convict sa inyong puso na kayo po ay magbigla na po kayong nagbago. Amen? Hallelujah. Kahit pag anong sigaw-sigaw namin ito, uy, magbago ka. Hindi po kami, wala kaming karapatan na baguhin kayo. Kundi, mga kapatid, kung hindi talaga i-convict ang inyong espiritu or hindi kayo i-convict sa ating Panginoon, never kayong magbabago. Tingnan nyo yung mga tao, mga kapatid, na kahit anong salita, mga kapatid, tawanan lang. Bakit hindi siya na-convict? Yes, paiyak-iyak lang yan, pero hindi yan nagbabago. Ganun pa rin. Pagkatapos na nakarinig sa salita ng Diyos, balik pa rin doon, mga kapatid. Why conviction? Kaya huwag kayong magsabi, "Uy, ang tagal-tagal na niyang nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi siya nagbunga." Bakit? Walang conviction sa salita ng Diyos. Hindi nagko-convict sa kanya at wala siyang hiya, mga kapatid. Bakit? Hindi niya sinusunod ay. Wala siyang tinatawag mga kapatid na wala siyang pagpapakumbaba sa kanyang sarili. Hindi na hinihingi sa Panginoon. Alam niyo kasi mga kapatid, pag tayo ay hindi marunong, hingiin lang natin sa Panginoon eh. Ang sabi niya sa akin, kung sino kayong nakukulangan ng kaalaman, ang sabi niya sa Santiago chapter 1 verse 5, hallelujah, ang sabi niya, ngunit kung nakukulangan ka sa karunungan ng sino man sa iyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Ito'y ibibigay niya mga kapatid. Humingi lang pala tayo sa Panginoon. Lord, hindi pa ako nagmamatured, Panginoon. Gusto ko pa rin yun, Lord, yung mga tawanan na walang kabuluhan. Humingi ka sa Panginoon. Hindi mo yan mahihingi sa mga pastors, sa mga preachers, mga kapatid. Doon mo yan mahihingi, mga kapatid. Hallelujah, sa ating Panginoon. Saan daw hingin, mga kapatid? Hallelujah. Ang Santiago chapter 1 verse 6, ang sabi niya, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan. Mayroon kondisyon. Kung nag-alinlangan ka naman, ay hindi talaga yan ibibigay. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, ngunit humingi siya na may pananampalataya at huwag anumang pag-aalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itunutulak ng hangin at ipinapadpad sa mga pagkabila-bila, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Nag-prayer ka, mga kapatid. Hallelujah! Na, Lord, sana magiging matured ako. Hanggang prayer. Sige lang. Hallelujah. Pero minsan, Sister Jenny, babalik pa rin ako dito. So, okay lang yan. Pero, hallelujah, pray ka pa rin. Fasting. Hallelujah. Upang maunawaan mo kung ano talaga ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? Hallelujah. Sabi nga doon mga kapatid sa 7, sapagkat huwag isipin ang taong ayaon, siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Kung tayo po'y dalawang isip mga kapatid, ang sabi niya doon mga kapatid, a double-minded man is unstable in all his way, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kaya separation from the world, mga kapatid. Mag-separate po tayo. Huwag po tayong makipag-ayon, mga kapatid. Ay, nagsusuot siya ng sexy, may sexy pa rin ako. Ay, nagpo-post siya, magpo-post din ako. Sorry po mga kapatid, daan lang po ako sa gitna kung kayo po'y ganun. Pero sa ngayon po, as a sign, no, pinag-usapan natin, sign that you are maturing as a Christian. Na nakikita mo sa kanyang sarili, mga kapatid, na hindi lang siya panay salita. Dahil maraming magaling magsalita, pero wala namang sa gawa. At pinaka-worst doon, mga kapatid, galing lang magsalita, pero yung ginagawa, mga kapatid, hallelujah, malayo at malabo. Ano ba yung kantang malabo ng malabo, mga kapatid? Malabo sa totohanan, mga kapatid. At hindi nagbabago. Amen?
Ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 4, mga kapatid, kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Tandaan nyo ha? Ang sabi ni James chapter 4 verse 4. Maskit ba ito mga kapatid? Hallelujah! Totoo yun mga kapatid. Kahit mayroon na kayong mga asawa dyan. Mayroon bang dito mga kapatid? Kung mayroon kayong asawa, mag-focus kayo sa mga asawa ninyo. Huwag na kayong duding-duding pa ba? Okay, balik tayo mga kapatid. Baka sabi nila, Sister Jenny, parang natamaan na yata ako. Okay, salita po ito ng ating Panginoon mga kapatid. Okay, sabi niya dito, kayo'y mga lunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pagpakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang maging kaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Kaya separate mga kapatid. Separate for them. Okay? Separate from the world mga kapatid. Ang sabi nga ng ating Panginoon mga kapatid ni Apostol Paul sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya mga kapatid. Kaaya-ayan itong ginagawa natin, kaaya-aya po ito sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Okay, mga kapatid, number 3 na po. Taas ang kamay sa mga nag-take note, be. Taas ang kamay. Wala po ba? Walang magtaas ng kamay? Okay, kung wala kayong nag-take note, mga kapatid, hindi ko na problema kung wala tayong nakukuha. Okay? Hallelujah! Praise God. Babasahin nyo lang po ito, mga kapatid. Busy ba ang lahat? Okay. Number 3 na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sign that you are maturing as a Christian, you have initiative, mga kapatid. Meron tayong willingness or initiative, mga kapatid. Yung willingness, mga kapatid, hallelujah, praise God, the willingness to take the first step, no? Hallelujah. Hindi na po tayo naghihintay. Ay, wala si owner dyan. Hindi tayo magsimula. May initiative na po tayo. Time check na po. Alas 9 na po. Baka busy. Yung sino ba dito mga mga kapatid? Baka busy. May initiative na po tayong pangunahan ng mga gawain. Amen? Hallelujah. Ang sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, initiative. No? Ano ba talaga ang initiative? Ang willingness natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. And then, initiative na kahit kahit wala kang kasalanan, nagpapatawad ka. Galit yung kapatid mo, initiative yan. Sis, galit ka pala sa akin, I'm sorry, pero hindi ko alam saan ako nagkakamali. Ibig sabihin doon mga kapatid, initiative. Okay, Roma chapter 12 verse 21, ang sabi niya, huwag kayong padaig sa masama, kundi wagkus diigin mo ang mabuti ang masama. Amen? Hallelujah. Praise God. Daigin natin ang masama kaysa sa mabuti mga kapatid. Huwag daw tayo. Hallelujah. Kaya praise God. Salamat sa ating Panginoon na kahit anong problema natin mga kapatid, mas dinaig pa rin natin ang mabuti. Hallelujah. Minsan mga kapatid, tayo ang nawala sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil ibig sabihin doon, hindi pa tayo masyadong mature. Pero going po mga kapatid, huwag po kayong mag-alala sa mga bago pa lang po. Meron po tayong unti-unti lang po ito. Pero hingin nyo po yan sa Panginoon. Kahit pa magsigaw-sigaw pa kami mga preacher dito mga kapatid, kung hindi talaga bukas ang inyong mga puso, never kayong magbabago. Never ninyo talaga itong maramdaman mga kapatid. Pero once yung isang tao mga kapatid na ay willingness, hallelujah, na matuto sa salita ng Diyos, praise God, hallelujah, matuto siya, magbasa siya sa Biblia mga kapatid. Hallelujah, amen? Araw at gabi nga naman, ang sabi ng Panginoon, araw at gabi, pagbubulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya sa atin din, kung gusto natin, Lord, gusto pa ko, Lord, na, hallelujah, magiging, praise God, for example, gusto ko, Lord, na mayroon akong initiative. Kung wala kang initiative ngayon, katulad na, okay, dito tayo, example na lang ng GCAP mga kapatid, walang praise and worship. Kaya salamat ako talaga na meron talaga dito kapatid na ako walang mag-praise and worship. Oh, ito si Pinoy tayo, Sister Miles, talagang nakikita natin na patungo na to sila sa maturing Christian mga kapatid. Bakit? Walang magtestimo ako, kahit na ikaw na lang palagi dyan, kasi yung iba kasi mahiya pa man sila, kaya tayo po yung good example. Huwag po nating hayaan na
Tawag ka ng tawag diyan, may available naman kayo, 'di kayo na magsalita. Huwag niyo nang hayaan na mas marami pa tayong mga oras na masayang mga kapatid. Kaya salamat po sa GCaP na talagang gano'n mga kapatid. Nandito din po si Pinoy tayo, Sister Ruda. 'Pag wala yung preacher talagang initiative ha, mga preacher natin diyan, kailangan mag-ready-ready na kayo. Amen? Okay. Nangasaba ba 'to Sister Jenny, mga kapatid? Wala ha? Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon at ito po ay salita ng ating Panginoon. Okay, initiative mga kapatid. Meron tayong initiative. Kailangan gawin natin kahit hallelujah, gawin natin ang tama. Daigin natin yung mali sa tama mga kapatid. Okay? And then, Galatians chapter 5 verse 22 mga kapatid. Hallelujah. Nandyan na po si Pastor Jury. Nandyan po pala si Pastor Jimwell. Thank you Pastor Jimwell kasi yung akong account talaga hindi ko nagamit at yung number mo pala gamit ko ngayon. Okay. Thank you po. Praise God. God bless you po. Okay. Galatians mga kapatid, initiative. Kailangan nandito na po ito sa atin mga kapatid. Bunga sa Espiritu. Amen? Okay. Okay. Babasahin ko po mga kapatid ha. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians chapter 5 verse 22 mga kapatid to 21 to 23. Okay, bulol-bulol ang inyong lingkod, pasensya na. Okay, 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu sa pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtapat. Amen. Yun po mga kapatid, pag mayroon na tayong pagmahal sa ating kaaway, may kasayahan, amen, kapayapaan, pahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat. Ano po tong pagtatapat mga kapatid? Hallelujah. Tapat tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po, hallelujah, tapat tayo sa ating mga karelasyon. Maraming mga tao dito mga kapatid sa imo na talagang, hallelujah, halos lahat ligawan. Pero salamat dito sa GCaP, parang wala man yata. Wala po akong ano dito. Pero meron yan mga kapatid sa iba't ibang BR. Kahit nga nagtuturo ng mga kapatid, talagang nasabi ko in Jesus' name. Hallelujah. No, hindi siya tapat. Bakit? Halos lahat babae, ligawan mga kapatid. Pero salamat ako sa Panginoon dahil wala po yan dito sa GCaP. Amen po ba? Wala mo tingog, wala mo tingog ba? Hindi siya mo tingog karon ba? Okay, number 3 na tayo mga kapatid, initiative. Amen? Amen. Amen. Salamat Sister Tricia kasi na mayroong initiative si Sister Tricia o nag-amen. Hindi natin ninyo, amen, amen. Oh. Ang preacher mga kapatid, magsabi, amen po ba? Hindi na lang kayo mag-amen dyan kung hindi kayo busy. Okay. Praise God. Okay. Salamat, Sister Tricia. God bless you po. Nga saba, gini Sister Jenny. O, sige na, mga kapatid, balik na po tayo sa ating topic. Okay, number 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga ganitong bagay, walang kautusan. Merong pagpipigil. Amen. Sign that you are maturing as a Christian. Marunong tayong magpigil sa ating bibig pag tayo'y galit. Pag galit tayo mga kapatid, ay talagang makipag-gira po tayo ba, no? Walang pigil-pigil mga kapatid. Inuunahan mo ako. Di, ganito, ganyan. Oh, naku mga kapatid, yan, ibig sabihin doon, naku mga kapatid, ibig sabihin wala pa siyang pagiging mature. Pero meron na po tayong initiative, unti-unti po. Okay? Hindi man ito lahat mga kapatid ang fruit of the Spirit o fruit of the Spirit mga kapatid o ang bunga sa Espiritu mga kapatid, at least man lang meron tayong natutunan ngayon. Amen po ba? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. At 23, kaamuan, pagpipigil laban sa gayong bagay walang kautusan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Salamat, Lord. Okay, number 4 na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Sign that you are maturing as a Christian. Number 4, priorities God. Dapat ang priority natin ang Panginoon. Hello? Narinig po ba ako mga kapatid? Okay, salamat. Praise God, salamat po. Praise God. Okay, salamat kayo. Praise God. Hallelujah. Priorities God. Sa ating mga ginagawa, i-priority natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, pag priority mo na ang Panginoon, uy, ngayon meron akong gawin ngayon sa GCaP, ako yung song leader. I-priority mo na mag-study ka sa inyong aawitin, hindi yung nabigla ka mga kapatid. Kasi mahirap po yung nabigla-bigla ka kasi ang pagbalik sa Panginoon, wala na, hindi natin alam. Uy, ako pala yung, ay, time's up.
natagal mga kapatid, hinihintay pa natin ang Panginoon. Hindi gano'n. Kasi isa ka pilok ra gyud ni mga Ginoo mobalik ang Ginoo. Nya di pa day taandam. Pagtingin natin mga kapatid na naka-schedule ako, kailangan i-ensayo mo na yung aawitin mo, kailangan nakahanay na yan. Priorities God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. I-priority natin. Ay, ako pala yung opening prayer. Kailangan is-ensayo na, Lord, tulungan mo ako kung ano yung mabibigkas ko sa panalangin. Lord, tulungan mo ako kung ano po. I-prayer natin ang ating mga gawain. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi po ito laro-laro, mga kapatid. This is a sign that you are maturing as a Christian. Pag ikaw po MC, mga kapatid, babasahin mo yung schedule bago kayo magsimula kung ano ang gagawin mo at humingi ka ng Bible verse upang sa pagpatuloy ninyo, pagsimula ninyo, meron kang mababasa na Bible verse. Amen? Hallelujah. Ganun mga kapatid. I-prioritize natin. Pag nasa schedule tayo mga kapatid, i-prioritize natin yun. Kasi hindi tayo naglilingkod dito para naglalaro lang. Pagkatapos natin, balik naman tayo sa tawanan na walang kabuluhan. Masaya ba yung Panginoon doon? Kaya nga, separate from the world mga kapatid. Amen? Okay. Prioritize God. Proverbs chapter 3. Okay. Proverbs chapter 3 verse 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Hallelujah. Kaya pag sabi mga kapatid, MC ako, hindi ako marunong. Anong sabi ng Panginoon? Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Kaya mga kapatid, wala nang nasasabi, ay hindi ako marunong. No, marunong ka. Pero ayaw mo lang talagang mag-study, ayaw mo lang talagang matuto. Kasi ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sinong nakulangan, humingi sa akin, ako'y magbibigay na hindi ako manunumbat. James chapter 1 verse 5, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yan po, sign that you are a maturing Christian. Priorities God, mga kapatid. Okay? Hallelujah. I-priority natin ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Huwag po natin ipaglaruan ito mga kapatid. Kaya kung naglalaro, sasabihin ko sa inyo, muhinto na talaga ako. Kasi ilang beses na akong pinagalitan sa amo ko, pero paano ba to? Yung puso ko naman talagang nasa gawain ako. Okay. Hallelujah. Okay, last verse mga kapatid sa Priorities God, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang sabi niya, yaong hindi nakilala ng kasalanan ay kaniyang inaaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging kanyang katuwiran sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, tayo po i-priority natin ang ating Panginoon upang ang mga taong nakakilala ng kasalanan ay kanilang inaaring may sala dahil sa atin. Binahagi natin yung fornication. Ay, yung naggawa, kasalanan pala ito. Kaya mga kapatid, yung mga nakakilala na kasalanan, may pagkakataon sila na pwede pa pala itong itama. Amen? Kaya preach the truth din po tayo mga kapatid. Sa mga preacher, huwag po tayong, ayoko tong masagasaan tong sister ko, baka mawala. Nako mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Paninglon jud kasi ang kinabuhi mga igsoon. Kung hindi ninyo isabi ang totoo. Katotohanan, magpapalaya po sa atin. Hallelujah. Amen? Kaya, separate from the world mga kapatid. Amen. Okay, last na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Pasensya na po natin, kasi mahaba na yata ako. Okay, committed to God. Kailangan committed tayo mga kapatid. Kung anong committed ninyo ngayon, kailangan tutuhanin ninyo yan. Amen? Hallelujah. Sign that you are maturing as a Christian, committed to God. Sa mga gawain niya. Nakakommit kayo mga kapatid. Kaya ang hirap mag-commit mga kapatid. Commit doon sa pagtawag na sinong mag-preacher sa kay Sister Dreamay sa ZZA pa yata yun. Ayaw ko talaga mag-comment mga kapatid kasi kung mag-comment ako, hindi ako sa owner nag-comment, kundi sa Panginoon. Kaya sabi ko, God's willing lang talaga. Kung yan ay aalis ang amo ko, pwede naman, diretso-diretso ako, pwede naman, nasanay naman akong mga kapatid, on the spot. Kasi alam ko naman na now and then, basta may time ako, nag-study po ako mga kapatid. To God be all the glory. To God be all the glory mga kapatid. Hindi ko po tinataas, pero ang Panginoon po talagang alam ko na kung gagamitin ako ng Panginoon, may bala ako. Katulad tayo sa sundalo mga kapatid. Kung susulong kayo ng gira, pag wala kayong bala mga kapatid, maigo jud ka dira. Pero kung may bala ka, may bala, may dibumbahan mga kapatid. No? Kailangan talagang prepare mga preacher. Okay? Hallelujah. Ganun po ako mga kapatid, kahit hindi naman tayo masyadong pero prepare talaga. Nandoon talaga yung preparation ko. Amen. Hallelujah. Salamat, Pastor Jemuel. Okay. Praise God. Okay, last mga kapatid, commented to God. Amen. Lord,
Mag-commit ako ngayon, Panginoon, magpapasting ako. Uy, ang sarap ng pagkain, bukas na lang, Lord. Hello? Pag mag-commit kayo mga kapatid, wag na nyo nang sabihin, wag na lang. Nag-commit kayo. Pledge ako, pastor. Mag-pledge ako, pastor. Magbili ka nito, pastor. Ay, pastor, nagkamali. Ay, pastor, susunod na lang. Kailangan, mga kapatid, mag-ingat tayo ha. Lalo na sa mga pag-commit natin, pagbigay, or ano mga kapatid. Yung nag-commit ka, for example, Lord, ibigay ko yung tithes mo. Tapos hindi mo nabigay mga kapatid. Alam nyo ba? Naku, mga kapatid, kung babasahin nyo yung Acts mga kapatid, nung yung hallelujah, yung ano mga kapatid na yung lalaki na tinatawag mga kapatid na nag-commit siya mga kapatid ba, tapos hindi niya binibigay mga kapatid, namamatay mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya tayo din po mga kapatid, wag tayo basta-basta mag-ano ha, kasi kilala nyo ba si Ananias at si Sapphira mga kapatid doon sa Acts chapter 5 verse 1 mga kapatid? No? Hallelujah. Kaya praise God sa ating mga kapatid. Mag-commit tayo sa ating Panginoon. Ayan, salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Dito lang po tayo magtatapos, and I believe na meron po kayong nakukuha. Number 1, hunger for the Word of God. Gutom tayo sa salita ng Diyos. And number 3, separation from the world. Kailangan separate na tayo mga kapatid dahil iba na po tayo. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong magkipag-compromise. Amen? Hallelujah. Praise God. Stand firm po tayo mga kapatid. G-Cup, stand firm po. Pag mali, mali. Amen? Baka pwede pa na. Ay, punta tayo sa ibang pastor kasi pwede pa naman eh. Pag mali, mali talaga yun. Hallelujah. Okay? Separation from the world. And then, number 3, initiative. Kailangan willing to take the first step, no? Willing tayo na move forward. Willing tayong baguhin natin ang ating ginagawa na mali, mga kapatid. Initiative. Kailangan may love. Hallelujah. Kailangan din mga kapatid, marunong tayong magpatawad kahit hindi natin alam saan tayo nagkakamali. Tayo na po ang humingi ng tawad. Amen? Ay, hindi ako nagkakamali sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Ay, ibig sabihin doon mga kapatid, ay naku, patas anay tayo mga garbo ba? Sa mga kapatid, dito po talaga ang problema. Okay. Number 4, priorities God mga kapatid. I-priority na to ang atong buhay nga Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, hallelujah, sabihin natin sa ating Panginoon. Kung hindi man tayo marunong, humingi tayo sa ating Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid, hallelujah, mahal tayo ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo na po ay manalangin. I hope and pray na meron po kayong nakuha sa 5 sign that you are a maturing a Christian. Ang matured Christian mga kapatid, habang kayo'y nakikinig dyan, siguro yung iba nag-scroll ng reels, wala kayong nakukuha, sige kayo, darating ang panahon mga kapatid, na hanapin nyo. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Amos chapter 8 verse 11, papadalahan ko kayo ng kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, kundi kauhawan sa tubig, kundi kagutmanan sa salita ng Diyos. Huwag niyong hintayin mga kapatid na doon na kayo paiyak na tayo at doon na pala nagsisi na tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. To God be all the glory. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Sa oras na ito, ako na po ay manalangin mga kapatid. To God be all the glory. Hallelujah. Lord Jesus, makapangyarihan naman na Diyos. Salamat Lord God sa oras na ito na muli Panginoon na narinig po namin ang inyong mga salita Lord God. Salamat kayo Ginoo dahil ikaw po ang Diyos. Hallelujah. Na nagbibigay sa amin ng lakas na mayroon po kaming magugutom po kami sa inyong salita araw-araw at gabi Panginoon. At tulungan mo din po kami, Panginoon, para magiging separate po kami sa mga mundong ito, Lord. At mayroon din po kaming initiative at magiging prioritize ka rin po namin, Lord God. And mayroon din po kaming committed to you, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa lahat ng dito. Hallelujah. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng nakikinig. Siksik liglig na pagpapala, Lord God. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa iyo lamang matas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. May I request Pastor Jimuel, pwede po ba ikaw sa altar calling kasi hallelujah, nabati na ako ang akong amo, nagbaba na siya. Salamat po and God bless po. Pastor Jimuel, thank you po and God bless us all.